Mura man Japon, friend ta kay na ako. Pero ug dili, ug wala ko. Friend, ba di ay ta nga, dili man ta friend. Kaya wala mo ko'y kwarta. Karon naraman nga, nakakuan ko, nakalingkawas sa kinabuhi kay tungod nakaafam. Ug nag-vlog-vlog diri sa social media. Ug wala ko'y kuan, ug wala ko'y ingani. Kinsa man akong friend, wala oy. Guys, welcome back to our channel. What are you watching? And of course, tapos na silang nag-shower. Binigyan ko sila ng 1 hour after eating time mag-play. And then ito na nga unahin kung papatulugin to si Burakdat. Siya oh. Hello Burakdat. Tapos na silang mag-shower be. Ako ay maglilinis na. Kailangan ko na siyang patulugin kasi mag-alas 8 na rin. Where is Lily? Where is Lily? Pray. Nag-change lang ako guys kasi napaka-dusty ko kanina. Here. Pray sa ka, pray. Dali. Praying time. In the name of the Father. So, ito na nga ang nangyari kasi bakit hindi ako nakapag-vlog lately is na hospital yung papa ko na emergency siya. Left side niya, hindi makagalaw yung kamay at saka paa. And of course guys, nataranta ko kasi nga, hala, anong nangyari sa papa ko? Okay lang naman yun pag alis namin doon. Everything is fine. And then ngayon, na-stroke na. Yun na nga, of course, sa Pilipinas is hindi nila i-CT scan yung pasyente kung hindi pa nakabayad. And of course, yung kapatid ko is dali-dali siyang nag-chat sa akin na yun na nga yung nangyari kay papa. Sabi daw ng doktor is kailangan muna i-CT scan bago malaman kung ano yung gamot na ibibigay. Ito na nga, nagpadala ako agad sa GCash ng aking kapatid gamit ang TransferGo application. I'm so happy dahil dumating agad yung perang pinadala ko guys. Mga within few minutes lang is nakapag-CT scan na sila. So I'm so thankful sa TransferGo application, no? Kaya kung ikaw ay nasa Europe or United Kingdom at hindi ka pa nakapag-download ng TransferGo application, guys, TransferGo is a lifesaver. Kasi pag hindi pa yun dumating yung perang pinadala ko, hindi nila masisitiskan yung papa ko. And of course, kung ikaw ay newly register ng TransferGo application, huwag mong kalimutang gamitin ang aking promo code Pinoy2026 para makalibre ka sa iyong 2 first transaction. Lalo na guys, sa panahon ngayon, unexpected talaga yung mga pangyayari no, sa ating pamilya sa Pilipinas. Ang daming kaganapang hindi natin malalaman. Anyways, dapat lagi tayong handa at laban lang sa hamon ng buhay. In the name of the Father, here in the Father, in the name of the Father, use the right hand. In the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father, our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. You like it? So, it's time to say good night. Good night, everyone. Late at night. Good morning, Tata. What are you doing? Maybe that's my fault. I have to buy the paracetamol.
7:30 na. What time you go sleep last night? I don't remember because I was sleeping. But Anyhow. what? The coffee is just there. You just need to open your eyes. The coffee. Why don't you buy yesterday the ano? Up. What are you doing? Clean up your room. So yung mga batuta nasa school na guys. And ito na nga. I am very sad. I am very sad because my father is na-stroke siya be. And then at the same time, of course, last month din is na operahan yung kapatid ko. Then ngayon, na-stroke akong papa. Last before that, na disgrasya si Lily. Ay, Lord, help me. Anyways, so Mati and Lily is nasa school na sila guys. And dito na parts na sa second floor is tapos na. So paakit na tayo. Maglilinis tayo doon. Pero magkakape lang muna ako. Anyway, meron na din naman tayong pagkain. So, of course, isasama ko kayo sa aking second day general cleaning dito sa ating bahay kubo. There. Yung ating kahoy malapit na namang matiurok. Ay. Ay, so, where's my coffee? Pinuha ko na yung bottle ni Lily sa school. Hello guys! Ako'y mag-gym muna ng saglit. Mag-gym muna ako. So, today nga pala is nandito na sa atin si Kuya Alex. Every Tuesday na yung ating schedule. And then, si Mati at si Lily nasa school. And now, hindi pa ako nakatapos sa taas. Mag-gym muna ako guys kasi bigyan din natin ng time yung ating sarili. Diba kasi feeling ko kain na ako ng kain. Hindi na ako lumalakas. Charis. But of course, before tayo mag-gym, inom muna tayo ng ating vitamina sa mga nagtatanong. Of course, I'm taking this BCCE. Ayan, hindi to siya sponsor ha. Sa mga gusto lang mag-take ng mga nag-gym. Protein Works. 1 per day. But supposed to be yung isa nito is 3 to 5 times a day. But, alam niyo naman ako minsan. So, this is how I take. So, yung aking ito kayo nalalagay. Yung juice ko na, yung Blue Babe Shipu Apple Juice. Babaunin ko sana doon sa baba. Ay, nako, mga batuta talaga to. Alam nyo ba guys, na si Mati, pag nagpapatulog ako kay Lily, gapangat-kat siya diribe. Lagi niya chine-check dito, of course, using the chair. Pagbaba ko, ang dami niya ng kababalagan na nagawa. Anyways, talaga daw muna tayo sa baba. Kasi mamaya-maya is darating na si Alexander. And ayokong mag-train na merong tao sa bahay. Gusto ko yung ako lang. Yeah. Yeah! 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 Of course, hindi tayo pwedeng mag-train na walang music. So, this is our gym. If you were guys. Yan, this is our gym. So kahapon hindi tayo naka-gym kasi nga nag-general cleaning ako, no. Supposed to be today is day 2 na mag-general cleaning, but I decided to go to gym. Ay nako. Naman yung kailangan natin
nating mag-gym. Sayang ang day na walang gym. Bye! So, hi guys, good morning. So today is nagkasakit si tata. Like, ewan ko ang nangyari sa kanya. Naging 40 degrees Celsius yung kanyang temperatura. Kagabi. And then, di ba kahapon, nandito si Alex sa atin. So, hindi na nyo binali kasi grabe jud galain jud yung paminaw. 9.1 degrees Celsius sa yung temperatura niya. Grabe na yung kanyang pinifeel sa kanyang kalawasan. Tapos nag-LBM pa siya. Hindi niya alam kung anong nangyari ba. So, hindi ko na siya pinahatid kay Alex. Tapos si Alex dito sa atin today. And kagabi is ayun, naglaro sila ni Mati sa gym, sinuntukay sila. So, of course, as we got, I will share to you guys about katiguang naman ko anong kalibutan, no? Sa ato ang mga experience, I want to share about that. Kasi matagal na akong hindi open sa inyo. But I want to open sometimes. Kasi, iba na kasi yung ko ngayon, like, privacy. Meron akong privacy. Hindi gaya dati na kahit saan ako mapadpad, nagagawa ako ng video. Ngayon, hindi na, be. Iba na talaga pag tumatanda tayo, no? Tapos, konti na lang yung friends natin. Kasi, in my part, bahala na isa lang yung kaibigan ko. Basta totoo. Tapos, ang dami ko talaga matutunan. Last 2025, di ba? Yung field investment namin. Na nagpagawa kami ng resort. So, hello guys, we're preparing right now, going to school, and then Kuya Mati and Kuya Mati. I'm beautiful. Oh, thank you. I'm beautiful. I'm not yet done, please. I'm beautiful. Yeah, I know you're beautiful, but we need to tie your hair in case you will eat later. It will not go to your food. Yeah. Okay. I want to go Okay. to blah, blah. We're preparing for the School. school kasi nga. I'm going to school. Yeah. Prepare natin sila para. I go to school. Yep, okay. I go to school. La, 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 la. La, 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 la. Oh, you just continue to what you're doing there. I'm doing the purple. Okay. And then So, on the right. layo tayo ngayon yung That's drop off pa natin kay Alex. Ano nga, in everything happening in my life, no? From 2024, 2025 is grabe yung aking mga na-experience, guys. And then, I have a lot of realization, especially especially those people who you can trust. After nung nangyari sa amin yung field investment namin, akala namin is everything is okay, but everything is just a prank. Kami na prank. Dapat, di ba? Dapat ako yung magpa-prank, guys. Pero kami yung mag-prank, guys. And then, what else? And after that, di ba nangyari yan sa amin? And after that, nangyari yan sa amin is, hindi na ako alam niyo naman na friendly ako dati, no? Friendly yun. Na akong dili friendly, pero friendly ko dati, guys. After that, nangyari, like, ayoko nang makipag-meet sa other people. Like, hindi ko na alam kung sino yung pagkakatiwalaan ko. And then, hindi nyo lang kasi alam after nangyari na yun is maraming nagawang pagnanakaw sa loob ng bahay, pagnanakaw sa labas. Pagnanakaw na nangyari sa aming environment, sa surroundings namin. Maraming naganap na pagnanakaw. What's that? Tapos, grabe guys, like hindi ko alam mo yun yung after nangyari yun na nakaw dito, nakaw doon sa loob ng bahay namin. Hindi na namin alam na after pa yun nung nangyari sa amin. Tapos alam pa niya ganun ang nangyari sa amin about sa aming failed decision in life. Tapos, ayun, sila din. Ginanon din nila kami. Ikawatan pa nila kami. Hello. Like,
it doesn't matter, no? Yung ano, hindi, doon ko na-realize na bisag kadugo pa na nimo or relatives ba na nimo or unsa ba na nimo diha, unsa pa mo ka amiga, unsa pa mo ka close, ug kawatan siya guys. Dili siya kakakuan nga. Dili siya mangawat. Kung kawatan siya, nya kanang mga tao nga mga ana, ipang palargahan na unsay rason? Like unsa pa may rason nga nung magstay pa sila sa atong life? Nga dili magani sila kasabot nga na example na yung ana na among sitwasyon. Kawatan pa magani. Kawatan pa magani ta nila. Kawatan pa gani ta nila kana may ana nga tao ba? Hawa na sa inyong kinabuhi kay it's not really good. It's not good decision na mustay pa sila nato, no? Bisag unsaon pa nimo ingon nga ay kuan man nimo relatives man nimo or unsa ba na nimo diha close man kaayo mo pila na mo ka years nagkuan. Dami kong ma-realize na kung ang taong iyon ay hindi ka pinapahalagahan kasi dati is gusto ko na maging masaya sila, gusto kong ma-feel din nila kung ano yung na-feel mo, like ano yung naranasan mo, gano'n. Tapos, kung ang taong yun, binigyan mo ng ganong chance, tapos hindi ka ina-appreciate, palalagahan na sila sa imong life. Kasi wala rin naman, kahit nga sa sa pag-understand man lang or comfort, hindi nga nila maibigay. Bakit, so ano pa ang rason? Bakit pa sila mag-i-stay sa life mo? So, ngayon, I realize na hindi din fair na ako lang lagi yung mag-adjust, no? Kailangan sila din, meron din silang, like, give and take ba? Mutual understanding. Hindi ko naman hinihingi. Like, hindi mo naman hinihingi na bayaran yung mga, ano mo, like, understanding lang. Mama, you have coin on your bag Oh, thank again. you. Thank you. Mommy, you have coin on your bag again. Yeah, thank you, love. Thank you, love. Check your socks there. Check your socks. Mama, I cannot see anywhere. Check the socks is there on the couch. Check. Check the couch. Is there. Mama, what did I want this? Hindi naman yun mahirap ibigay, di ba? Yung Hey, Mama. pagsabot, understanding. Hindi naman yung hirap ibigay. Look, I have lipstick. Ah. Mama, I have lipstick. Okay, love. Yun ang hindi ko maintindihan. Papa, I have Sa, lipstick. yung gano'n na la, yung Mama, gano'n. I have lipstick. Okay, Lele. Oh, this right. Oh, okay. Check your socks first because, I'm wearing socks. I It's where? I love you. It's where my socks. Go wear. Check it and give it to me. I will wear it to you. Go. Okay. Mama, why wear it? Oh, good job. So, yun ang hindi ko maintindihan na mga ganong scenario ba sa life natin. Like, hindi lang lagi na sila yung ma-please. Uy, dapat kailangan din natin, we deserve to please also like ourselves. Like, kung we deserve also to be happy, like, happy sa yung mga taong na sa paligid mo is mapagkatiwalaan mo. Like, yung hindi ka mag-igking, hala, basig pagawas mo sa balay, mga wala mo mga gamit. Or hala ka ng ang mga, like, dili ka makuan ba, ma-worry. Kana mga anak gani nga kuan. Lisod kayo pangitaon ka ng mga tao nga mapagkatiwalaan. Like, until now. I know not everyone is like that, the same. But, grabe guys. Grabe. Grabe kayo ang mga hitabo ron mo nang. So, sa mga nasa live ko kanina, kasi nga nag-live ako, and nag-live ako, not because nga gusto kong i-share yung marami lang kasing nagmamarites, then, that's what happened. Umiyak ako dahil you're asking about my papa. Kung hindi nyo alam, my papang na-stroke siya, guys. And then, ayun na nga, nag-share ako sa live about what happened. Na-stroke si father. And ayun na nga, and about din sa mga, alam mo na, yung mga realization ko after 2025, sobrang dami. Like, yung mga taong tinutulungan mo, tapos yung hindi na nila na-appreciate kasi grabe na yung tulong mo sa kanila para magkaroon din sila, tapos meron din silang mga, matutunan sa life. Hindi lang pera yung tulong mo, mga opinion, suggestion, kung open ka, kung open-minded person ka, of course, tinitake mo yung mga learn or lessons from someone. But if your brain is small, so you cannot really, I cannot do anything about it. Anyways, so based on my realization, yung mga taong
hindi na naka-appreciate sa tulong mo. Like, akala nila is marami ka pang pera. Tapos, hindi sila nag-i-stop until meron pa silang nakita dahil nga ikaw ay mayafam, nag-vlog, million-million ang kita, billion-billion. Grabe na yung kanilang expectation kasi nga, oh, ang dami ang laki ng bahay. Hindi din nila naisip na, bakit nagkaroon ng bahay ang asawa ni Jerlyn? Wala siya nagkalibang og kwarta, wala siya nagkaigit-igit og kwarta. Not because of that, because naningkamot, naning tiil para ra makasave kay wala may kuan. Ang pamilya ng asawa ko hindi mayaman. Yeah, they are also poor. So, na-experience nga ng asawa ko na manguha ng pagkain sa basurahan. I don't experience that. Pero na-experience yan ng asawa ko na manguha ng pagkain sa basurahan before. Until nung mga kabataan-unan niya, since ngayon is retired na siya, senior citizen na be, nag-retire na siya sa kanyang trabaho, sa kabataan-unan niya, parte niyang pagpaningkamot, grabe niyang pagpaningkamot, hardworking kayo siya, sa kabataan pa niya, super hardworking niya, because ini-invest niya yung mga kinikita niya. Ini-invest niya. Hindi niya pinagbibili ng alak lang, sigarilyo lang. Of course, may limit ang lahat. Like, everything is in moderation. Kasi, meron siyang goal na in case of emergency, example, magkasakit siya, magkasakit yung kanyang mga anak, magkasakit yung para sa future ng kanyang mga anak, sa future ng aming mga anak. Kasi wala rin namang ibang magbibigay sa amin, kundi ang sarili lang namin. So, kung ano mang meron kami ngayon, hindi dahil nag-social media ako, kasi dati pa kahit wala akong social media, may bahay na to si Mikal eh. Nung dumating ako sa buhay niya, meron na siyang na-invest. Not because gikalibang ra niya ang kwarta. Because grabe iyang pagpaningkamot. Walay tulganay, like paningkamot, grabe, like wala siya ginasayangan nga oras, tanan nga oras ginagamit jud niya, like kadlaw na ganyan na siya matulog. Kung lagi kayong nanonood ng aking vlog, yun yung lagi kong sinasabi sa inyo na Mikal always sleep at 2 a.m., 3 a.m. Then pagising, nasa toilet pa kasi laging nag-check kung ano yung magandang gawin, ano yung much better na pamamaraan para mag-income ng extra income pa kahit meron na siyang trabaho. Alam mo yon, yung meron ka ng trabaho, naghahanap ka pa ng ma-extra income mo. Yan yung mindset ni Mikal. So of course, and at the same time, ayokong sakit sa ulo, no? Since tumutulong din ako sa pamilya ko sa Pilipinas, 7 years ako nagtrabaho sa MEPSA, but wala akong na-saving. Kasi alam nyo naman na tayo mga Pilipino, tumutulong tayo sa pamilya. I'm okay with that. Like, 7 years, wala kang na-save. Kasi nga, alam nyo, ako lang doon isa sa, wala, lahat bayarin. Tapos, magkano lang yung sahod? 368 per day. Alam nyo guys, dati, nag-start ako ng 368 per day. Tapos, overtime pa minsan, hindi pa binabayaran, ganun. Yung style natin sa Pilipinas, pero ako, in my part kasi, gusto ko lang matapos yung trabaho ko. Ayoko nang sakit sa ulo or labad sa ulo. So, it doesn't matter kung binabayaran ako o hindi kasi 368, maura man na ang ilang per day sa Pilipinas. So, karon mostly, ang mga tao nga ako ang na-encounter, no? Grabe ka ungrateful. In my life, kung hindi ako nakapag-vlog, hindi ako nakapag-asawa ng AFAM, hindi ako nakapunta sa Europe, walang sino mang nagbigay sa akin. Like, walang sino mang nagbigay sa'yo ng cellphone, wala. Lahat ng mga gamit ko, gipaningkamutan ako anang gisavean. And at the same time, tumutulong pa tayo sa ating family. Nagsisave pa tayo, like, kung sa amin kasi dati is gadawat-dawat mi ng kwintas. So, that's one of my investment as well. So, meron akong dalawang kwintas that time na in-invest for myself. And then, yung pinaka-proud ko sa sarili ko na nabili ko nung nagtatrabaho ako for almost 7 years. Hindi ko nabili inutang ko pa sa home credit. Is yung cellphone ngayon ng mama ko na cellphone ko dati. 2020 pa yun guys 2020.
2019 pa yung cellphone na yun until now buhay pa yung cellphone ko. Yung Vivo. 2020 ko binigay kay mother pero matagal-tagal na yun sa akin kasi credit ko yun pero na-impas yun guys kasi I'm a good payer. I am a good payer. Nakagaranti nga ako sa iba kasi because I am a good payer. And then, ayun na nga, nakagarantor Nakagarantor ako. Tapos, isa pa, yung na-realize ko sa life ko last 2025 is, yun na nga, yung tao na tinulungan mo na nga, yung tulong mo ay parang hindi pa enough. Kasi alam pa nila na meron ka pa daw kwarta. Yung isip nila na meron kang kwarta, kailangan itulong mo yun lahat. Yun yung isip nila. Yun yung isip ng mga taong walang ibang iniisip kundi yung pera ng iba. Yung hindi marunong magkayod sa buhay, hindi marunong maningkamot, hindi marunong, ewan ko, ano yung goal nila sa buhay. Tapos isa pa, yung matagal ko na itong na-realize about, example, pag gagawa ka ng isang pamilya, kailangan mong isipin lahat kasi baby is a big responsibility. Hindi ko nga matanto, no? Kasi yung iba sa atin sa Pilipinas ay umaanak ng 8, 12, 12 pieces of 12 pieces. 8 or 12 or 9 or 5 pieces na mga bebes, gumagawa sila. Yung sa akin nga, 2 pa lang is grabe na. Hindi ko na ma-explain kung like, grabe na ba, na hirapan na ako magpaano, tapos ang dami na naming mga expenses, ang dami ng bayaran na bills and everything. Hindi ko ano sa kanila, gano'n sila kayaman, bakit sila nakapag-anak ng marami. Like, gano'n sila ka-stable in life, na sure, kailangan, pag gumawa ka ng baby kasi, kailangan stable ka. Meron ka ng trabaho, meron ka pang saving, in case of emergency, yung baby mo, of course, pag panganak sa imong asawa, kay kwarta sa ospital. If ever pagawas ng baby, diaper ng baby, milk ng baby, vitamins, and of course pag buntis pa yung asawa mo, prenatal vitamin at pagkain ng mga malulusog na pagkain para sa bata nimo na dapat healthy imong anak. 'Di ba? So dapat ganyan yung mga mindset ng ating mga new generation ngayon, no? Kasi since tayo mga new generation, tayo mga new generation, nakikita natin sa ating mga old people in the Philippines na ganito yung nangyari dati. So, bakit pa natin susundin yung kanilang pinapakita sa atin na alam naman natin na hindi yan siya good model. Like, for example, mag-anak ng 8, tapos pobre pa ka, wala pa kay kwarta, dili pa ka stable, magsige mo kayat, buhat bata. Di ba, pwede ra mo kayat, pwede ra mo turjak, pwede ra jud na, guys. Basta dili ra ka magbuhat og bata. Dili ra ka magbuhat og bata og wala kay kwarta. Kay moingon ka nga, baby is a blessing, ganahan mo og baby kay para malipay mo. What? It's not, baby is not a toy. Nga imuharang pagpagawa sa bata, sa lipay kayo mo, thank you Lord, we've been blessed. Pero hindi mo na lang yan pwedeng pabayaan, hindi mo disiplinahin. Kailangan disiplinahin mo yung anak mo para mayroong good attitude. And then, tapos yung pag-aaral nila hanggang college, yung milk ng anak mo, dapat may time ka? Yes, dapat may... There, get that, Mati. Okay, click it. Click only. Go check link. Oh, check. Peppa Pig, Mate. So, marami talagang factor na kung bakit kailangan meron ka lahat in case of emergency. Hindi ka na in case of emergency, emergency yung anak mo may sakit, or ikaw ba may sakit, or yung asawa mo may sakit. Hindi ka na maglibog ba? Hindi ka na malilito saan ka kakuha ng pera kasi meron kayong saving. Meron kayong pera pambayad ng hospital bill, pambayad sa tuition ng anak mo. Kasi Muslim ngayon is iyot, turjak, kayat. Tapos hindi iniisip ba? So,
Hindi iniisip nga, pag mabuo ang baby, nandiyan na yan, sasabihin lang, nandiyan na yan. Babuhayan ko. Wag ka na mag-ano, anak ko to, hindi naman kami naghihingi sa'yo ng pagkain, pero kawawa yung bata, no? Kawawa yung bata kasi siya yung magsa-suffer at the end. Like, parang responsibilidad pa ng bata na tulungan yung mama. Like, yung sa atin kasi, responsibilidad pa ng bata na, yung sa atin kasi is, gusto nyong magkaanak ng marami para maraming tutulong sa inyo pabalik. Yan yung goal, yan yung goal ng ibang magulang. Like, mag-anak sila ng marami para may tutulong sa kanila pabalik. Tapos, ang iba naman, nag-aanak ng marami kasi nasipiyat. Tapos, yung iba naman, nag-aanak, ano man tawag nun? Yeah, yun yung goal ng iba na mag-aanak sila ng marami para may tutulong sa kanila pabalik. Pero paano naman sila tutulungan ng kanilang anak? If yung kanilang anak is hindi nila mapagtatapos ang pag-aaral, ano yun, magic? Ano yun, magic? Bihira lang yung taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral na may sipag, determinasyon sa buhay. Kasi nga, meron nga iba dyan, pinaaral mo wala namang planong magtrabaho. Meron nga iba dyan, nakatapos ang pag-aaral, hindi naman, nagtambay lang naman. Di ba? Kaya, iba talaga yung kahit isa or dalawa lang yung anak mo, pero meron kang time sa kanila, pinag-iisipan mo. Alam niyo yung family planning. Family planning, guys. Dapat na i-family planning. Pero pag wala kang, wala ka nang pera, wala ka pang family planning, anak ka pa ng anak, samot ka, purdoy, pobre na ganita. Magsige pa jud kag kuan, bisyoso pa jud ta, magsige pa jud tag kuan, tagay, sigarilyo, or unsa pa man diha nga mga kabisyuhan nimo, magsuyo pa ba ka diha or unsa ba kana unsa imong ganahan sa life, no? Yeah. Hindi ko ma-imagine bakit merong ganun na mindset. Like, mag-aanak ka ng mag-aanak, pobre pa jud ka, wala pa jud kay trabaho. Unya, I don't know. Mostly yung meron namang nakakagets ngayon about sa family planning, no? Like, rare lang. Pero mostly yung hindi nakakagets yung mga Anyways, matagal pa yan nating ma-change sa Pilipinas, no? Kasi nga, it's generation by generation. Like, ngayon is yung iba hindi open-minded. But some of us is open-minded naman. Pero mostly, na-joy mga nisimang. Dili man ko expert, but I'm just saying my realization last 2025. Grabe ka gara sa panahon, no? Grabe kanang, alam mo yun, yung tinitest ka ng panahon. I know, time will come, everything will be okay. Yun na nga, yung yung tips ko sa inyo. Kung yung taong yun, hindi ka pinapalagahan, yung pinapalagahan ka lang kasi meron kang pera, i-let go nyo yung mga ganyang tao. Kasi yung kanyang klaseng tao, hindi siya karapat-dapat sa iyong pagmamahal, kindness. I know not everyone is the same, but 1 in a million. Karon nga panahon, no? In a million. Sa or duha or tulura ang grateful nga tao nga imong tagaag something, imong effortan, like happy, like alam mo yun, genuine happiness. Mostly hindi nakaka-appreciate kasi akala nila kakalibang ka kwarta, gamay ra na para nimo, wala sila kabalo nga grabe pud hago nimo diha, balintong ka. Wala pa kay tulog-tulog kay para makakuan ka, maka-extra income na jud ka, kay para makatabang kanila. Pero dili sila kasabot. Kay tungod ilang mindset close.
wala nila na experience, wala sila naghago, kay ganahan ra sila hulog ng langit ang biyaya. So bisag usaon pa ni mo explain og kanang tawo moingon nga di ko matao wala kay kwarta. Kay ngano ang kaning kwarta nga akong hinaguan para ra ni sa inyo tanan. Dili para ni sa akong anak, kay kung akong anak na emergency, kinsa may muhatag nako, kinsa may mobayad sa hospital bill, kinsa may mapa-eskwela nila, kinsa may muhatag na mo pagkaon kada adlaw. Kami, maong kami naningkamot mi. Kung unsay pwede namong pagpaningkamutan para mapagkakitaan, para puhon dili may magkaguliyang if ever na ay may mahitabo. Kay lisod ka ayo, maningkamot ka. Tapos ang usa nagsaligra nimo. Imo tanan dupa. Like wala ka nag-iha pero kanang napuno na ka. Like okay ra nagtinabangay mo diha. Like give and take. Pero kana mangganing pagsabot lang, like understanding lang inyong gipangayo. Pero dili magani mahatag. So may purpose sa anak nga tao. Ngano mo stay pa man siya sa imong life. Better para kadahon na mo ato lang ta sa laing planeta nakikuyog ra nimo tungod kay naa ka. Karon nga panahon, mag-focus nga unsay pangwartahan kay para maabot ang panahon na atay madawdaw, na atay makuot pangbayad kung unsa may kinahanglan bayaran nato kay tanang kada adlaw na atay mga bayaron. Dili ra man kita man tanan pero mao bitaw na ang kinahanglan ta mag-save. Dili ra kay kaon hantud buhi pa. Kabalo mo sa mindset kaon samtang buhi pa. Kung merong alam mo yan yung pobre na gani o nya birthday mangutang pa jud kay kanang para naay ikahanda. Tapos after ana wala na kay utang, wala pud kay nabalik sa imo ha. Kay imo rang gipakaon tanan. Yes, pwede na siya once in a blue moon. Pero dili kada. Kay wala na gani tay kwarta in case of ma-hospital atong anak, wala kay ikakuan, nakautang magani ka para sa birthday nganong dili ka pwede makautang. Mangutang na lang ta kung unsay kuan. Ingana man day ang mindset, di ba? Makautang magani ta para sa laag-laag. Dapat mag-saving ta o ganun ta mo laag mag-save ta. Dili ra kay magsalig, di ba? Magsalig. Mura man Japon friend ta kay na ako. Pero ug dili ug wala ko. Friend ba di ay ta nga dili man ta friend. Kay wala man koy kwarta. Karon naman nga nakakuan ko, nakalingkawas sa kinabuhi kay tungod nakaafam ug nag-vlog dire sa social media. Ug wala koy kuan, ug wala koy ingani, kinsa man akong friend, wala oy. Lisura guys, oy lisod kay. Ala, maguot na daw ta. Let's go, Lily! Lily, let's go!